Paano natin tayuan ang salita ng Diyos? Paano tayong maratiling matatag sa salita ng Diyos? Through studying Scripture diligently. Hindi lang basta't pinag-aaralan mong salita ng Diyos, kasama yung word na diligently dyan. Maging masipag ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay lifetime. Hindi ka pwedeng tumigil dyan habang may hininga ka. Naalala niyo sa Apostle Paul, nasa kulungan, nasintensyahan na siya. Pero nung kanyang sulat kay Timothy, sa 2 Timothy, sinabi niya, pagpunta mo rito, dalhin mo ang aklat ko. How come ng isang tao na pupugutan na ng ulo, meron pa ring time na mag-aral, magbasa? Hindi ba dapat nandun na lang siya, nakaupo, nagmumukmok? Hindi. Dahil ang pag-aaral ng salita ng Diyos, lifetime. At hindi lamang yon, pag sinabi nating stand firm in the truth, reject false teachings. Hindi basta tinatanggap natin ang mga katuruan, kailangan i-test natin. Kasi alam niyo, kapag alam natin kung ano ang fundamental doctrines or ang primary doctrines, madali na lang natin malaman kung ano ang false teachings. Naalala ko nun yung isang speaker namin many years ago nung ako bagito pang pastor. Ang speaker na ito ay from US at meron siyang kaibigan na isang FBI at tinanong niya, paano mo nalalaman na ang isang pera ay fake? Simple lang ang sagot ng FBI na ito. Sabi niya, madali mo lang malaman na fake ang pera kapag alam mo kung ano ang totoong pera. Hindi nila pinag-aaralan ng fake na money, ang pinag-aaralan nila yung totoong pera. Dahil sabi niya, pag alam mo kung ano ang tunay na pera, madali mo na lang ma-recognize ang pekeng pera. Ganun din, pag alam mo ang tamang katuruan, madali mong ma-discern ang false teachings. Kaya napansin niyo sa Apostle Paul, yung kanyang ginamit, as you were taught. Intentionally na tinuruan ni Epaphras ang lahat ng mga mananampalataya. Kung pansinin ninyo, in the book of Hebrews, talagang intentional ang kanilang pagtuturo. Meron talagang mga lessons doon. Kaya nga mapansin ninyo yung word na ginamit roon, elementary doctrines. Ito mga bagong panimulang aralin para sa mga bagong mananampalataya. So meron silang mga subjects na ituturo sa mga bagong mananampalataya. Hindi yung basta-basta na kung ano na lang ang ituturo, kundi alam nila kung ano ang dapat ituro, ang pundasyon ng pananampalataya. So kapag sinabi rin nating stand firm in the truth, hold to sound doctrine, pinanghahawakan mo ang tamang katuruan. Babalik ulit tayo sa statement ni Paul, as you were taught. So hindi lang basta alam natin ang salita ng Diyos, kundi pinag-aaralan natin, pinanghahawakan natin ito. Dahil dito, kung ginagawa natin ito, napoprotektahan natin ang unity mismo ng church. Sinasabi ng Bible, ang unity ng church, nagkakaisa sa pananampalataya, sa paniniwala sa salita ng Diyos. At hindi nila wine-welcome ang mga false doctrines. At kailangan mag-ingat mismo ang church ng Panginoon. Dahil ang number one na goal ng false teaching is to divide the church. Kaya nga sa simula't simula pa na naipanganak ang church ng Panginoon, ang daming gustong mag-impluwensya, kung titignan ninyo, sa Book of Acts at sa mga letters na Apostle Paul. Pagdidil ito sa mga false teachings kasi nga ang daming mga false teachers ang pumapasok sa church ng Panginoon. Kaya nadidivide ang church ng Panginoon. So napakahalaga talaga ng church, bantayan niya ang kanyang sarili sa salita ng Panginoon, sa tamang pangunawa sa salita ng Diyos. Kasi tandaan ninyo, kapag mali ang ating understanding sa salita ng Diyos, mali ang principle. Pag mali ang principle, mali ang application. So nag-i-start ang lahat dyan sa tamang understanding sa salita ng Diyos. Then, pag tama ang understanding, sigurado makakakuha yan ng tamang principles. Pag tama na ang principle, sigurado tama ang application niyan. Hindi nagja-jump kagad sa application. Kaya nga nauuna, pag nagbabasa tayo ng Bible, anong interpretation nito? Dahil doon natin makukuha ang principles. At pag nakuha na natin ang interpretation, ang tamang interpretation at tamang principles,
Ngayon, meron ng tamang application. Alam na natin, i-apply ng tama ang salita ng Panginoon. So napakahalaga na protektahan natin ang unity ng church. Tuloy-tuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga ginagawa natin dito sa church, book by book ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano na lang. Hindi kung ano yung maisip ng pastor na ituro, yun ang ituturo. Hindi. Intentional natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga na tuloy-tuloy tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at kailangan magbasa kayo ng Bible. Kailangan may kanya-kanya kayong Bible. Napakahalaga ng Bible. Kaya mga kapatid, kailangan may kanya-kanya tayong Bible at yung discipline natin everyday sa salita ng Panginoon. Amen?